Happy New Year, Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical card at saka angel number mo. Yung mystical card, kukuha ko ng 3 or 4 na cards. Sa angel number naman ay 2. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Kunin muna natin lahat. Una muna nating alamin ay level up. Ang ibig sabihin nito ay unti-unting mangyayari kung ano'y nakatadhana sa iyo, sa buhay mo. Makakatulong din yung koneksyon sa spiritual. Shine. Base sa booklet, wala kang dapat patunayan sa iba na para magustuhan ka. Mas maigi na samahan yung mga taong nakakaunawa sa iyo or gusto ka. Live out loud. Ang ibig sabihin nito, mabuhay ka sa kung ano ka or kung sino ka. Katulad ng sinabi ng Shine na hindi mo kailangan ng approval ng iba. Makinig ka sa totoo mong nararamdaman. I-express mo kung ano yung nasa isip mo. At saka guys, kapag merong ganyang person na kapag may sinasabi ka, tinatabla ka, inggit na yun guys. May mga ganun talagang tao. Minsan nga hindi nila napupune na mali na pala. Ito naman yung angel number mo. 444. This is a sign your angels got your back. Good news is on the way. Madalas ipakita tong number na to at saka pinakita rin yan sa vision ko 4. 202. Good luck to you as your efforts to bring your thoughts to life and you are on the right path. Wala ka naman palang dapat ikaw worry. Kailangan mong magtiwala. Ngayon naman guys, alamin natin gamit ang tarot cards kung ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Thank you. Five of Swords, 7 of Wands, at 3 of Cups in reverse. Ito yung major lesson sa 2023 na para makapag-ingat ka sa 2024 sa mga taong nakapaligid sa iyo. Na merong person na hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. 2 cards na yung nagsasabi niyan at saka kilala mo yung person na ito. Merong person na ginagamit ka lang. Kumbaga, ikaw yung nasisisi sa mga sitwasyon na hindi naman ikaw yung nagsimula. At patuloy mong dinidepensahan ang sarili mo. Sa career, ang advice ng mga cards, kung nagkakaroon ng kaguluhan sa trabaho mo, huwag kang makisali. Or kung may problema ang career mo, yung kumpanya yung mas malaki ang problema kaysa sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, palaban ka, marunong kang manindigan sa sarili mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, mas ginusto mo na lang na magkaroon ng sariling negosyo kaysa makipagtalo sa mga taong naiinggit sa iyo.
Sa mga single naman, ang ilan sa inyo, niloko ka ng person mo. Kumbaga, nilagay ka niya sa alanganin na sitwasyon, ikaw yung naging third party. Mas maigi na alamin mo kung tama ba yung ipinaglalaban mo. Kasi hindi mo to kasalanan. Kasalanan ito ng taong nagsinungaling sa iyo. Nadamay ka sa problema nila. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo inaagaw ng iba dahil nga sa naiinggit sa relasyon na meron kayo ng person mo. Kasi base na rin sa mga cards, inakit yung person mo ng third person. At saka, alam mo na maayos nyo ng person mo ang relasyon. Itong third person lang talaga yung pilit na sinisira kapag okay na kayo. Ulitin ko ulit kasi dalawang cards na yung nagsasabi na yung person mo ang inakit. Hindi siya cheater, inakit siya. At saka, maybe, sekreto pa ito pero mabubunyag din, malalaman mo din. Kasi hindi marunong magtago yung person mo Mauubusan siya ng alibay. Ito naman yung dapat bigyan mo ng pansin sa 2024. The Death, Knight of Wands at Five of Pentacles in reverse. Itong The Death, may mga pagbabago mangyayari sa buhay mo. Padala to ng universe para maalis ka sa negative na sitwasyon or challenges. Mahihirapan ka na tanggapin yung changes na ito, pero hindi naman gugustuhin ng universe na mag-suffer ka sa person na palagi ka lang pinapaasa. At kung noon nagkakaroon ka ng problema sa karir mo at financial, ngayon hindi na. Magkakaroon na ng improvement yung financial mo. At yung mga bagay na gusto mong simulan, patungkol man ito sa negosyo or career, ay masisimulan mo na. Kasi may mga biglaang blessings na darating sa iyo patungkol sa financial at saka oportunidad. Ito na yung katapusan ng paghihirap mo sa karir mo, sa business mo, or sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maraming pagbabago sa relasyon niyo ng person mo. Pero itong pagbabago na ito, isa sa inyo yung magbabago na rin. Kasi masyado ng unhealthy kaya ile-let go na ang relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship, alam mo na itong nangyayari sa relasyon nyo ay pagsubok lang. Kaya ang ilan sa inyo, pinipilit nyo na marisolbahan ng person mo ang problema sa relasyon. Pero dahil nga sa meron kayong communication ng person mo, nagiging maganda yung resulta ng relasyon, merong improvement at saka pagkakasundo. Sa mga single naman, dalawang cards na yung nagsasabi na may love na darating sa buhay mo at mas bata siya sa iyo. Ang ilang single naman pagkatapos ng ilang taon na pagiging single, ay ready ka na para magkaroon ng bagong karelasyon. Ito naman yung mga cards para sa goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Four of Pentacles, Knight of Pentacles, at Ten of Wands. Ang ilan sa inyo, mas nafo-focus ka sa business mo, career mo, o kaya material. Kasi ang ilan sa inyo, ito yung nagpapasaya sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, yung connection mo sa family, friends, o kaya sa person mo, yan yung nagpapastress sa iyo. Ang ilan kasi sa inyo nakahanap ka na ng bagay na makakapagpasaya sa iyo, yun yung material o kaya karir mo, kesa mag-focus sa mga pagtatalo or negatibo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, dalawang cards na yung nagsasabi na healthy ka. Pero ang ilan kailangan mag-ingat, lalo na sa blood pressure.
Ang cause kasi niyan, stress at saka marami ka kasing ginagawa. Kailangan mo ng pahinga. Pero kapag paulit-ulit na yung kakaibang nararamdaman, magpatingin. Sa mga single, nakatatlong cards ka na kailangan mong maging open para sa relasyon or bagong kakilala. Pero kung ang ilan, hindi mo gusto magkaroon ng relasyon, okay lang yan. Pwede ka naman magpahinga sa kung kailan ka pwede para makipagrelasyon or maging single na lang. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, naka-4 na cards ka na hindi talaga happy ang relasyon nyo ng person mo. Pero pinapaalala ng cards na ang ilang relasyon, ganun din naman. Marami ding problemang dumarating. Ang ilan naaayos kasi nandun yung willingness na magkaroon ng pagkakaisa at saka kapayapaan sa relasyon. At saka wag na masyadong mag-focus sa mga nangyaring pagkakamali para makikita nyo ng person mo kung ano yung dapat i-improve sa relasyon. Ito naman yung additional card na Knight of Cups. Kapag hinayaan mo yung sarili mo sa mga posibilidad na dumarating sa buhay mo, mas lalong magkakaroon ng improvement yung buhay mo. Nakatatlong cards ka na huwag kang mahiyang i-express kung ano yung totoong nararamdaman mo. Itong Knight of Swords naman, kailangan mo rin pakinggan kung ano yung opinion ng kapwa mo or kaibigan. Lalo na kung positive at akma sa iyo, makakatulong ito para sa growth at improvement mo sa buhay. Kasi soon, yung opinion ng iba magagamit mo. Itong The Fool, hindi lahat makaka-resonate dito Pero ang pinapakita ng card na ito ay reconciliation. Magkakayos ang ilan sa inyo ng person mo. At saka masisimulan nyo na ang relasyon ng positibo. Kakalimutan na kung ano man yung nangyari sa nakaraan. At ang ilan naman mas magfo-focus sa self-development.